Bawat bagay ay may kani-kaniyang kwento. Mga pang-araw-araw na gamit, o gamit na bahagi ng mahalagang okasyon o selebrasyon. Mga bagay na kasama mula pagkabata hanggang sa paglaki. Mga bagay na dahil sa tibay, kwento ay binabalik-balikan. Here at Wilcon, we value your story. Each product is chosen to be a special part of your life's moments and milestones. From flooring to fixtures, top to bottom, room to room, each item breathing life into your vibrant story. Accessibility, premium quality, impeccable service. Wilcon makes your dreams within reach. Ganyan ang Wilcon. Bawat detalye ng iyong pangarap ay mahalaga. Do it with Wilcon at simulan ng kwento ng bawat tahanan. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi. Good evening, guys. We are again on our official UAP Quezon City Commonwealth Chapter official podcast. Tonight's episode is brought to you by, of course, ang ating higanting sponsor. Maraming salamat sa iyo, Wilcon Depot. Ayan, no? Andyan, Wilcon Depot. Maraming salamat. Tangkilikin ng Wilcon, of course, for all your architectural supplies and everything. Nasa Wilcon yan. Sa isang bubong lang. Punta lang kayo dyan. Kompleto yan from sanitary wares down to the finishing and furnishing. Ayan. Alright. Kumusta kayo mga brother? CW Homes, baka naman. CW. Teka muna, parang medyo ano yan ha. Medyo begay naman. Kasi naman, nakita ko yung backdrop mo napakaganda ng tingnan mo naman yung green at sponsored by Yan, Wilcon no? Depot. Wow. Wilcon Depot, di ba? Wow. Alam mo, ano yan, I'm sure suki kayo niyan, ano? I'm sure. Yeah, ako malakas ako kumuha diyan, no? Pag minsan yung mga kliyente ko lalo na gustong-gusto na mamasyal diyan. Parang ano yan parang kumbaga sa mga girls, parang kung magsha-shopping ng mga bags, shoes, no? Tayo mga karamihan mga arkitekto. Diyan tayo pupunta for our goods. Hindi lang kliyente, personal pa. Ako na-excite ako every time na pupunta ako sa Wilcon, yun amoy ng pawis ng mga contractor, yung mga foreman, lahat amoy mo diyan samot-sari di ba? Yung makikita mo diyan samot-saring meron magandang postura, meron yung sakto lang, meron talaga yung galing pa sa site, yung madumi pa yung boots nila, yung mga ganun. So, kaya parang nakakatuwa talagang pumunta diyan sa Wilcon, sabi nga nila. You have it all. Parang SM yata yun. Parang SM yata. Parang department store yata yun. You have it. We have it all for you. Diba? Ganun yan. Happy to serve. Happy to serve. Ano bang topic natin, Big Daddy? Ano bang aarkihan natin ngayong gabi? Parang hindi nyo nakikita si arkitekto ngayong gabi. Medyo malamlam at medyo yung aura niya parang kulang ng kinang Ano ba nangyari, arkitekto? Ako parang bumati ka naman sa... Ako ang nakikita kay arkitekto parang laging nakangiti. Parang may problema siya Akala ko sasabihin mo parang may na-stroke. Na-stroke pa. Ayan. Arkitekto, ano ka na? Napala. Munti ka na namin first aid Oo nga.
Kamuntikan niyo na ba akong gamitan ng krabat? Oo, Yeah. naalala nyo pa yung mga tinraining nating mga iba't ibang klaseng krabat, ha? Oo, siyempre. Ang tawag doon, square knot. Yan. Nga Kaya pala, nat. Big Daddy, no? Regarding sa Wilcon. Alam niyo, sa lahat ng mga nagsisimula na kontratista, nung ako'y nagsimula, diyan ako umaasa sa Wilcon, hindi po. Oo. So, Wow. sa mga Thank you. sa mga contractors, kumbaga, ang Wilcon ay isa sa mga institution ng mga contractors. Pagdating sa Yun. pili ng materials. Napaka. Oo. Oo. Totoo yan. Mukhang marami ka ng points, ah. Mukhang marami ng points na naipon, ah. Oo, speaking of, no, the more you shop, the more points you get. Di ba? Yes, Oo. sir. Kakabili lang. Kakakuha ko lang ng router. Ganun ba? Oo. Internet, router ng internet. Ganun? Parang mali yata, hindi yata sa Wilcon. Router. Router Mukhang pala. medyo wala sa hulog itong si Arkitekto ngayong gabi. Nakangiti pero parang medyo malamlam eh. Ano ba nangyari sa Arkitekto? Lakas-lakas ka pa nung Sabado ah. Kwento mo naman. Oo, hindi ko alam. Nung Tuesday, medyo sumamang ating pakiramdam. Halos kakagaling lang natin ito. Nagkaroon ako ng trangkaso. Ako, baka Mpax yun, ha? Nako. Abay. Uso yan ngayon, Wag naman Mpax. sana. Ako, para sa mga nakikinig, wag naman sanang magkaroon at mahawa sila ng Mpax. Sabi nila, napanood ko lang just now sa news, no? Yung Mpax pala, kadalasan right now, ang pinaka kumbaga, isa sa mga nakukuhaan ng mga source yung mga massage parlor. Yun. So, kung mahilig kayo magpamasahe, siguro baka pwede muna tayo mag-hinay-hinay ng konti, di ba? Oo. Oo, mukhang walang happy ending yan. Parang hindi ko pa narinig yun. Pero totoo naman yun kasi ang mga massage kasi direct contact. Di ba? Oo, di ba? Tama. Siyempre. Hindi, Linawin mo yung contact. Big Daddy Kahit siguro kamay dahil yan, na rin Oo. dahil na rin medyo uso recently yung mga tauhan ko rin nagkaroon ng sakit eh. So siguro viral na rin, kasi nasa flu season tayo ngayon. Oo, baka may madaming massage sa side mo, Arkitekto. Medyo iwas-iwas muna tayo dyan. Iwasan mong magka-Mpax ka, ha? Hindi Kasi iwasan, sabihin mo lang sa magmamasahe, magugas naman ng kamay. Oo. Hilot ni Parang Foreman, hilot ni Foreman. Uniforman. Speaking of, mga brother, na seryoso ito kasi tulad nito itong flu season kaya tawag, talagang kahit hindi flu season basta pag medyo nagbabago na yung weather, palapit tayo sa colder months, na September, ito August particularly, tinuringan natin Ghost Month. Sabi nga gano'n, So, may kinalaman ito sa mga maraming maraming implikasyon nito Hindi lang sa trabaho, 'di ba? Normally pag sinabing Ghost Month, medyo nilay tayo, Huwag tayo masyadong pagdating sa project, pagdating sa lahat, sa lahat ng bagay. Apektado. Wala sa palagay niyo, naniniwala ba kayo doon sa Ghost Month ng August? Na may kinalaman sa pagkakasakit ng isang tao? Ako ba tinatanong? Meron pa kayong masasabi doon? Kasi sabi ganun kapag nagkasakit ako Ghost Month. Yung Ghost Month kasi, sabi nga, kapag pinayulate mo daw yan, magagalit yung mga ghost sa'yo. So, kaya kanilang bigyan ng mga ganyan, yung mga sakit-sakit. Baka naman di ba, pag bawa yung, very particular ako dyan, yung bawal mag-start ng project during Ghost Month. Or bawal pumirma ng kontrata. May ganun Tapos yung isang araw, nanonood ako, may isang TikTok, Ang dami na niya sinabi. Hanggang sa health, apektado ka daw, kapag hindi mo sinunod yung Month of the Angry Ghost, May kinalaman kaya yon? Tignan natin yan. Ano bang na-experience mo? Ako, palagay ko, magkakasakit talaga sa nangyari sa akin Sa ito lang, nakalimutan ko lang namang magdala ng pamalit na damit
Natuyuan ako ng pawis. Kaya doon, naniniwala ako doon. Yun ang, baka yung puto, kinuha niya sa sakyan ko. Kaya ghost talaga siguro yun. Kailan ba yan? Kailan ka ba natuyuan ng pawis? Nung Martes nga, doon ko na napansin, alam mo naman, pag nasa site tayo, mas papawisan ka pagka tumataas yung palapag ng project mo. So, kung nasa fourth floor ka, mamaya, ground floor, punta ka third floor, second floor, so talagang pagpapawisan ka. Kaya kailangan, pag nasa site ka, parate, hindi lang isang pamalit, kailangan at least 3. Dapat, so per floor isang shirt, kumbaga. Nadali mo. Tatlong palapag, 3 shirt. Kaya malupit yung mga 20 story, yung mga high-rise. 20. Ayos. Pag nakita mo yung sasakyan nila, pwede na silang magdivisorya, magbenta. Oo nga, daming damit. Oo. Okay na. Pawisin ka pala, no? Arky Han Solo. Ako dun sa tanong mo, Big Daddy, hindi ako niniwala dun sa Ghost Month, no? So, kasi syempre, pamahiin naman yan. So, may mga pagkakataon na wala namang masamang sumunod. And dito sa Pilipinas, especially sa Manila, is a common practice, no? And I think medyo na ano na rin yan, na-invite na rin natin yan kasi mostly establishments naman natin dito, as we know, kumbaga karamihan Filipino-Chinese na rin na may-ari, Wilcon Depot, gano'n, di ba? So minsan makikita mo, Ghost Month Special, ano ba yan? Ano ba yung ibig sabihin yan? SM, Ghost Month Sale, ganyan, di ba? So hanggang sa medyo naano mo na, syempre research ka ng konti, ano bang ibig sabihin nito pag Ghost Month? Di tayo mga Pilipino, medyo na-invite na natin yon masubukan nga, baka nga naman totoo. Pero ako personally, hindi talaga ako naniniwala dyan. Kasi sa akin naman, sa bawat pamahiin, laging meron kang counter, di ba? Parang there's always a yin to a yang to your yang, kumbaga, and vice versa. Balance. So, di ba? So sa lahat ng malas, Balance. meron pampaswerte. Kung naniniwala tayo sa ganyan, edi kumuha rin tayo ng pampaswerte para ma-reverse lang, di ba? Tama. Sayang rin naman yun. Tama yan. Kumbaga in August, di ba? Will you just take it as it is? Di ba? Kunwari, nag-manage ka ng restaurant. So, ito sabihin sa'yo, walang kumakain sa atin ngayon kasi Ghost Month. Ibig sabihin, walang gutom. Di ba, pare? Walang gutom, kahit isa. Good point. Yeah. Good point nga naman. Oo. Alam mo naman, pare, yung mga bills mo, yung mga renta mo, yung tubig, kuryente, hindi naman tumigil ng Ghost Month. Di ba? Speaking of, nabanggit mo yan, ang tawag ko dyan, Manilin Manilin, Reynes. Oo, kasi Manilin, short for maniningil. Manilin. Oo, Manilin tawag ko dyan. So pag dumarating yan, end of the month, 15, wala ka namang excuse dyan, no? Ghost month Diba? Pero, normally, nagagamit din yan ng mga nananamantala na ayaw magbayad. Sasabihin, ayaw mag-release ng cheque kasi Ghost Month. Palagay ko, na-experience natin yan. Meron talagang mga ganong kliyente. Diba? Anyway, balik tayo sa ano ba pakiramdam mo ngayon, arkitekto? Ano ba ang ginagawa mo para makarecover ka? No? Yes, sa ngayon, okay na ako. Actually, nakapagtrabaho na ako ngayong araw na to. Wow, okay. Ano lang naman, drink plenty of water. So, tsaka uminom na rin ng gamot kasi medyo nag-uumpisa na rin yung aking sipon at ubo. So, inunahan ko na para hindi lumala. At medyo nilagnat rin nung Martes. So, uminom rin ng kontra para sa lagnat. Ano pa ba ang hindi mo, ano pa bang, kumbaga sa dinami-dami ng sakit mo, ano pa ba yung wala ka? Baka may share. Bulate. Alam mo, Arky Han Solo, no? Ayoko na silang hanapin.
Hayaan mo na lang wala sila. Kasi alam mo na, bawal tayong magkasakit. Sabagay. Tama naman. Oo. Yun, parating ganun lang. Yung tubig talaga. Tubig, Napaka-importante. Hydrate. Pare. Hydration. Hydration. Minsan kahit na Mm-mm. malamig, hindi ka nauuhaw. Sabi nga nung kaibigan kong doktor, kapag ang isang tao daw nauuhaw na, no? Ibig sabihin, ano na yon, dehydrated na yon. May may impact na, no? Kaya wag nating hintayin na tayo'y mauhaw. Bago ka pa mauhaw, uminom ka na ng tubig para yung katawan mo hindi ka makaranas nga nung mga minsan pag na-dehydrate ka, unang tatamaan yan. Ibig sabihin, Big Daddy, pag nauhaw ka, uminom ka na para hindi ka maging bong. Makaranas nasabi mo para hindi ka makaranas Oo, so para hindi ka maging bong. Magandang term habang wala si Sir Bong dito. Wala si Bong Bong makaranas. Shout out. Shout out kay Sir Bong. Napakabait na tao yan, si Bong Makaranas. Oo. At tingin ko sa sobrang bait niyan, lahat ng kaginawaan sa buhay, naranasan na niya. Naranasan na niya. Oo. Diba? Minsan masarap pahiran ng panyo si Sir Bong, no? Tapos gaganon mo, no? No, parang black wala yung sakit mo. Kaya talaga, Sir Bong, pag wala, pinag-uusapan, sorry. Ganun talaga. Ikaw naman, JJ. Ikaw naman, JJ, mag-share ka naman. AJ, mukhang healthy. Ano ba ang natin? Mag-golf lang, mag-golf. Magpaparaw. Ano lang, kasi yan, katulad dyan si arkitekto, sa project, siyempre minsan napakainit. Tapos sasakay ka sa sasakyan mo na naka-aircon. Ako kasi ako kasi nararamdaman ko na kaagad yan. Basta may konting kumati na sa lalamunan, alam ko na yan. So, na yan. Ako kasi mas more on sa allergies. So, pero yung sa mga ubot-sipon, siguro once a year lang ako tamaan yan. Pero yung sa allergy, yung itchy throat, yan ang kalaban ko. Siguro every 3 months, yan, nakakaranas ako ng ganyan. So, nakakatulong yung golf, no? Para nakakatulong yun. Yung araw kasi yung araw, tsaka pinapawis mo naglalabas ka ng toxins sa katawan mo. Vitamin Gold. Yes, vitamin G. JJ, vitamin Gold. Pero araw naman, allergy sa akin. Medyo namaga yung mata ko. Gawa ko noon siguro yung sa may Taal. Kasi bumalik ako ng Tagaytay kinabukasan. Meron kaming function ni Commander, pinainatinan namin. Pansin ko pag uwi ko, namamaga yung mata ko, tapos bahing ako ng bahing. Tapos nagluluha ako, gano'n, no? Hindi ako halos nakatrabaho rin ng Martes. Lunes, Martes, buti na lang yung trabaho ko is pumirma lang ng mga blueprint. Ayun, so bahay lang ako. Muna yung mga meeting. Big Daddy, huwag ka kasing hahatsing na nakadilat. Huwag kang hahatsing na nakadilat. Kaya namaga mamamaga talaga mata mo dyan pag umatching ka ng dilat. Luluwa yung mata, parang cartoons. Ayun, tapos napagsabay yung pinainom ako ng Benadryl, anti-allergy, at saka melatonin kasi hindi ako makatulog. Sumobra naman yung tulog ko. Muntik na Benadryl. Yung Benadryl, patutulogin ka niyan. Ay, nako. Kakalunis ng magdamag hanggang Martes, parang time ng mga, sabog na sabog ka. Pero pag ganyan, Big Daddy, yung Benadryl mo, mga ilang kutsara ka. Kasi sa amin ni JJ, siguro, kutsarita lang sa amin, tulog kami. Pero pag mga katulad mo, isang baso ba yan? Ano ba yan? Sinasabaw sa kanin. Actually, hindi. Binobote. Bote yun Mga dalawang lagok. Glug-glug. Cup syrup pa. Cup syrup pa. And then, hindi ka sa mga brother, I took the pill. Yung Benadryl pill. Ayan. Okay. Para control.
Oo. Kasi baka sumobra eh. Tulad nun, naghalo pati melatonin, napainom ako ni Mrs. ni Doc Tina. Eh, talagang muntik na akong di magising. Oo, talagang Sarap ng tulog. Oo, sobra. No? Ngayon ko lang experience yun. At ayoko na uling gawin dahil nakakatakot. Nakakatakot yun. Medyo, ngayon lang ako natulog ng ganun kahaba uli. Oo. Oo. Alam mo na, tumatawid na tayo ng 50, medyo tumatanders na, umiiksi na ang tulog. Ito si El Presidente, parang hindi ko pa nakita nagkasakit eh. Ano ba sikreto mo? Sister lagi sa bumbunan eh. Paano? Hindi yata nagkakasakit si... Nag-ano tayo eh. Sombrero para hindi mahamugan eh. Oo. Lalo na may JIL pa yan. Amen. Akin naman, sa tingin ko, ang na-contribute sa tingin ko, kasi dito rin sa bahay, ang masakitin sa amin dito si Mrs. Mayat maya, masakit ulo, migraine, tapos magkakaroon siya ng trangkaso. At pag trangkaso yan, matagal. Tipong mga minimum na yung mga 3 days. Minsan umaabot yan linggo, umaabot yan 1.5 linggo, mga gano'n. So tapos minsan yung sakit pa niya, pag tinrangkaso siya, gagaling siya ng 2 araw, tapos pag nahawa na naman, let's say, sa mga nakausap niya, tuloy na naman yun. So ang naging difference lang naman namin, kasi feeling ko naman, in terms of kinakain, parehas naman kinakain namin dito sa bahay. Minsan nga mas unhealthy pa yung nakakain ko kasi mas madalas sa labas ako pag tanghali. So at least lutong bahay. Siguro perfect genes. Perfect genes. Yan. Pero hindi ka nahahawa. Hindi ka nahahawa. Hindi ka. And ito nga yung sikreto ko. Kasi nga, madalas sa isang linggo, kahit papaano nakakasingit naman tayo ng sports. Yun nga. So, golf. Nakakapag-golf tayo ng Sabado-Linggo. Yung punto dapat meron akong isang fairway. Yun maaarawan ka. Tapos pag in between, pag Lunes, meron akong schedule na basketball, Lunes. 3-on-3 yun, 3-on-3. Siguro mga 4 o 5 set yun pag naglalaro kami ng 3-on-3. Tapos pag Friday naman sa opisina namin, meron din kaming basketball. Tapos yung 5-on-5 naman to, 5-on-5. So yung Tuesday to Thursday ko, minsan pag ginanahan, nagda-driving range naman ako dyan. So kahit isang beses, isang driving range yan. Tapos syempre, vitamins. Dapat nagmo-multivitamins kayo mga chong. Kasi malaking bagay ang multivitamins eh. At saka tumawa kayo lagi. Malaki ang impact ng latawa eh, yung happy. Kasi sa dinami-dami ng problema natin sa buhay, sa site, sa asawa, asawa, okay naman yan. Pero yung mga kliyente, di ba? Buti na lang, naka-record to. Naka-record, di ba? Kasi mga nakakasalamuha mo ba? So, malaking bagay doon, lagi kayong masayain. Yan. Di ba? Yun yung sikreto ko, basically. Mukhang si Arkitekto, maraming natututunan ngayong gabi. Baka may gusto kang i-share, brother. Tama naman si Hans, yun nga, yung sport. Ako ay nakakapag-gym naman pagka... Hindi lang halata. Pero bibidyohan ko para kay Architect at kay Hans Solo para... Ay mga 25 to 30 minutes a day. Mga 4 to 5 times yan. Anong exercise ang ginagawa mo, Arkitekto? Usually, ako, 15 to 20 push-up minutes. Push-up. Hindi, yung una, muna ako, walking. Yung mga 5 kilometers per hour. Bilis lang. Tapos, brisk walking. Tapos, teka, mabilis yun Mabilis yun 5 kilometers per hour. Mabilis yun. Bilis yun.
Hindi yata malalaki niya hakbang alam ni- kung ano ibig sabihin nun. Yung hakbang ni Oo. arkitekto, mga isa niya, 3 mo, RKJJ. Oo nga eh. Malamang Hindi. jumajogging ako noon. Hindi, tama lang 'yan, RKJJ, yung 5 lakad pa din 'yan, lakad pa din. Kaya, Sa loob ng isang oras, no? Tapos siyempre hinahaluan ko ng ano 'yan, isolation method sa strength training. Minsan chest, Naglanunan pa. oo, bicep, ito. back, Okay. ganyan, oo. Pwede mo bang pakita yung Old school tayo. Pwede mo bang pakita? No? Pwede mo bang pakita yung biceps at ano niya? Ano? Huwag na. Baka iba na mag-sponsor sa atin ito. Why not? Oo, De, pero maihabol ko sige. Maihabol ko, importante rin ang tulog. Importante rin, no? At least, no, siguro sa edad natin, at least may 6 hours ka na tulog. O, at least, pero syempre, hindi naman ideal yung 6 hours, pero dapat may tulog. Di ba di ba sabi nga nila, may gising pa rin, kasi mahirap din ng tulog lagi. Oo. Tama yun. Kanina pala nabanggit ni Big Daddy tsaka ni RKJJ, may parang allergy, no? Actually, last year na-diagnose na rin ako niyan. Pero hindi ako inborn ng asthma, pero nagkaroon akong asthma dahil sa trabaho natin bilang kontratista, design build. So alam ko naman marami nanonood sa atin, no? May papayo ko yung face mask. Mga lima lang siguro. Face mask. No, mga face mask. Oo, yun lang ang sagot. Face mask. Pag nasa site. So, hindi lang sa pandemic, kundi talaga para maiwasan mo yung mga sakit na yan. Oo, face mask. Maraming mabahong hininga sa site eh. Isa na tayo doon. Ako, okay. Ikaw ba naman? Kilikili. Hindi ko kaya kilikili talaga. Ikaw ba naman buong araw nagsasalita? Hindi ko mapapanis yung ano. Pagtanggal mo ng ganap, pagsuot mo rin. Hindi naman face mask to. Oo. Kala mo mali. Nag-face mask na ako eh. Nabawa ka sa sarili mo. Pero yun ang hindi nabanggit ni arkitekto. Nakakapagbaon siya ng maraming damit pero hindi siya nakakapagbaon ng maraming face mask. So yung iisa lang. May mali doon, di ba? Ay, mali. Oo. Doon siya nagkasakit. Hindi doon sa t-shirt. Nadali ka ng face mask ko. Nahawa ka na sarili ng face mask. Yung virus, hininga mo virus, hinigo po ulit eh. Hindi ko po yung virus mo. Talagang subukan niya yung lungs niya eh. Pinilter niya rin talaga eh. Okay ka pa Hindi na po ako magbibigay ng payo. Magpapaalam na. Mga seriously, mga brother, napapagtawanan natin itong pagkakasakit. Sa totoo lang, we really need to take care of ourselves. You know? Tama. Lalo na sa ating mga small-time contractor, mga maliitan, malalaki lang mga katawan namin, pero mga malilit na trabaho lang meron. Imagine mo, no? Magkasakit ka, paano na? Kahit sabihin mo na meron kang staff kung ikaw yung principal, ikaw lahat, no? Talagang pilay yung kumpanya. Ibig sabihin na talagang apektado. Siyempre, hindi naman lahat, no? Na meron kang assistant, meron kang backup. Sometimes, kahit yung mga lakihan, meron kang sariling tao, may assistant ka at may backup, yung mga yan, they cannot really duplicate your skill and no, yung performance sa trabaho. So, ayun, ang pinakamalaking dagok dyan. Di ba? Kung kaya naman, Big Daddy, malaki ang tulong na merong Wilcon Depot. Di ba? Kasi napapadali niya yung buhay mo talaga eh. Di ba? Pag kailangan mo ng pintura,
dito ka na. Pag kailangan mo ng pako, dito ka na. Kailangan mo ng wallpaper, dito ka na. So talagang andyan na lahat. Hindi ka na mahihirapan at malamig. Tsak, hindi ka pagpapawisan. Yeah. Basta wag ka lang papasok ng pawis, kundi yan na naman tayo. At Oo. walang face mask. Kaya, Yeah. Hindi mo kailangan mag-face mask. Tsaka sa Wilcon Depot. Nabubulol pa. Mukhang may sakit pa. Huwag nyo kakalimutan, napakasarap ng kanilang pagkain dyan. oy. Diyan ka lang makakatikim ng crocodile meat. Oy. Sa Wilcon Depot. Masarap yun. Alam mo ba, arkitekto, pag inaatake ka na ng asma, kumain ka ng crocodile burger. Kasi ang crocodile meat daw gamot daw sa asma. Ayun, kaya Okay. alam mo, hindi ko napansin yan. Kaya pala pagka kumakain ako doon, nawawala pala yung ko talaga. Yun, no? Gumagaling ka. Oo. Yun pala yun. Salamat, RKJJ. Ayun. Parang hindi man excited si arkitekto no. Salamat. Oo. Parang nasabi lang. Energy. Alam mo, medyo down lang dahil may tama pa eh. Yung sakit kasi nakakatanggal ng emotion yan eh. Ganun ba? Yeah. Okay. Sige, papaalam na ako ulit ha. Okay, sige. Well, guys, sabi ko tawag dito, yung mga natutunan natin tonight, no? Proper sleep, sabi nga ganon, proper rest, no? Sabi ni Arkias, multivitamins, RKJJ, vitamin gold, magpa-araw, arkitekto, mag-exercise, no? Mag-brisk walking, maglakad-lakad sa paligid at konting medyo tawag dito, strengthening, training, magbuhat. Isolation ang tawag niya. Big word. Isolation ba? Oo nga. Big word yun. Ngayon wala narinig yun, ha? Medyo, Yabang eh. Isolation. Oo. Well, kahit hindi halata, unahan na kita. Hindi halata. Well, importante lang dyan, mga brother, na hindi yun nga, no? Hindi tayo magkakasakit. No? Kasi nga, again, ulitin natin, pag nagkasakit tayo, hindi tayo makapunta ng Wilcon Depot para bumili ng mga kailangan natin para sa project. Madi-delay tayo at ang delay cost money. At yung money na yan, na-enjoy natin yan, na-share natin, sa yung mga, nawawala pa, napupunta pa sa drain. No? So, ayun. Wish ko sana sa iyo, Architect JM, arkitekto, no, magpagaling ka na at makabalik ka sa dati mong dati mong energy. Sigla. Yun. Di ba? Thank you. Sa ganun, medyo madalas ka na uli sa Wilcon Depot. Makabili ka na uli ng mga pang-finishing mo at matapos mo na yung ginagawa mo. Yan ang Yes. Thank you. At talagang walang gana, no? Wala siyang gana. At makakain ng crocodile meat. Crocodile meat, tama. Meron sila, di ba? Alam ko may alaga talaga silang di ba? Parang meron silang crocodile farm eh. Yes, sir. Meron. Nakita yan before. Kaya source nakabili ko dyan ng mga crocodile products sila. May sausage, may sisig, may ganun yan eh. Bukod sa tiles, bukod sa mga Tapos meron pa silang... May tsapa daw. Ha? May tsapa daw yung mga crocodile meat eh. Easy. Bawal umupak kayo. Baka lalong lumala si arkitekto. Good vibes lang tayo. Tama. Ano bang Tagalog ng crocodile? Depende sa probinsya yan eh. Kasi yung ibang probinsya, sabi buhaya eh. Buhaya, no? Kapag Pampanga, tulad namin ni arkitekto, wala kaming H. Buhaya lang, no? Buhaya. Wala kaming H. Ganun talaga. Buhaya. Tulad ni Arki,
Arky Ans. Ans lang tawag namin yan. Walang H. Ans. Kaya pala. Wala kaming Oo. H eh. Kapampangan kami. Ah. Ganun talaga. Pag may H, So, tinatanggal. Pag walang H, nilalagyan. So anong tawag sa itim na langgam? Anong pangalan ng itim na langgam? Arky Han Solo? Antonio! Ano yun? Antonio. Okay na tayo sa Antonio. Okay na. Okay na yan. Ah, Antonio, okay. tawag dyan. Amen. Alam ko may Amen, guys. amen. Okay, Hello, ano yun, alright guys, pag ganun, naka-rouse tayo, napag-usapan natin, no? Nga, sabi nga, to sickness and in health, importante tayo mga arkitekto, maging malusog, no? Hindi, wag naman kasing lusog ko. Yan tama lang. No, yung healthy enough para to perform daily task bilang arkitekto, makapag-perform ng lahat ng kaarkihan nyo, mapa-design man, mapa-site man yan, ano, ay importante healthy tayo para sa profession, para sa pamilya. At nasa ganon, lagi tayo nakakabalik sa Wilcon Depot para makatapos ng mga proyekto, makadeliver, at makapagsimula uli ng mga panibagong project hanggang sa gusto natin. Di ba? Okay. So yeah, of course, this episode is brought to you by Wilcon Depot. Wilcon Depot, mabuhay kayo. No, Mabuhay kayo, Wilcon Depot. From the staff to the Thank head. you, Wilcon. Maraming salamat. Ayan, no? Malaking. Paano ba yan? Paano ba yung ginawa ni Arkin JJ? Umaangat pa yan sa screen. Yun, no? Yeah. Ayan. Para lungganisay sa akin, ha? Dalaway natin. Yeah. Puso para sa Wilcon. Baka naman. Okay. So, Arky Han Solo, maraming salamat for participating, Arky JJ. And of course, ang Salamat, Big Daddy. It's a pleasure, always. na may sakit ngayon pero pinilit na makasama sa ating podcast for tonight. No? Arky Life, to sickness and in health, be well. All right. Good night. Thank you. Good Bye. Thank you.